Praise God, aton i-plastar aton kaugalingon sa sining buntagon. And once again, welcome ta kayo sa ngalan ni Kristo Jesus upod sa aton mga bisita. Sa makausap pa akong kamugyan nyo sa pagbarog, pangamuyo ta diha sa Ginoo. Let us concentrate our hearts and mind sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. At pasalamatan nato ng Ginoo tungod kay nakaabot ta sa bulan na sa July. Amen. Kadayon, salamat sad tungod kay sa sining adlaw makapartik naman ta sa Holy Eucharist. Kadayon, before ta mapartik sa Holy Eucharist, aton sa iandamang aton sa kinabuhi niya sa Ginoo, labaw sa tanan ang pulong sa Diyos. Tungod kay ang pulong sa Diyos, mao kini ang pagkaon sa aton mga dala. Ang atong karong kaunon, yes, it is literal and common. Pero ang pinaka-importante, ang spiritual na pagkaon natin na mo ang pulong sa Diyos. Magaluko ta sa atong ulo, kayo itiyong atong mata, kasi tantanan, magapalapit sa Diyos. O Diyos, mga binamanan, nagapaubos kami sa among kalingon, nagayukbo, at nagakilala, diha o Diyos, sa kahipasan. Na ikaw ang Diyos, hallelujah, ang isimba mo sa siningan. Lord, salamat sa akong mga kauturan. Salamat, Lord, sa mga bisita na imong ipadala sa siningan buntagon. Salamat, Lord, isang paman sa mga lawas, sa kusog na imong gihatag sa amon. Pagmadamo na salamat, Ginoo, isang paman nakaabot kami sa bulan sa Hulyo. Dili o Diyos, hallelujah, bunga kini sa amon Ginoo Diyos mga vitamins, kung dili nakaabot kini tungod kay may Diyos na nagtabang sa amon. Lord, sa sining adlaw, nagayot kami kanimo kaalam tungod kay ikaw ang tinabo ng kaalam. Kaya sa matubanan Ginoo, amon kini ginahangyo na mukonsad ka sa tunganan. Lord, yes, the anointing of knowledge, understanding, and wisdom. Right now, may the blood of Jesus cover us. Sa ngalan ng Jesus. Amen. Magaling po sa kanyang kalawin. Before ka magapartik sa Holy Eucharist, aton padayonon ang atong gitunan sa Colosas Kapitulo 1, 9 pakat sa versikulo, which is ang topic na giseries natin sa pagtuon, be filled with the knowledge of God's word. And Colossians chapter 1 in verse 9 to 10, nag-iingon sa New King James versions, ingon pa dito sa verse 9. For these reasons, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to ask that you may be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. Ang verse 10 nag-iingon, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Sa Cebuano, ingon pa dito sa verse 9 at 10, nag-ampo gayud kami kanunay, alang kaninyo, sukad sa pagkasayod na mo niini, gipangayo na mo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton, uban sa tanan kaalam, o kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. Sa verse 10, aron makahimo kamo pag kinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo o makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat o magdugang ang inyong kahibalo mahitungod sa Diyos. Yes, ang Colossians chapter 1 verse 9 to 10, be filled with the knowledge of God's will. Ang aton kabuhi, ingon nga mga Kristohanon, ang pinaka-importante nga gimanipulata, gimotivata sa kabubuton sa Diyos. Sa sini nga gitawag kalibutan, may duwa ka gitawag main reasons and meaning nga ang aton kabuhi gi-extensionan ka pa sa Diyos. This is what the Word of God says. There are two reasons and meaning of our time here on earth. Amoning reasons nga ang Dios luyo sa mga balatian, yes, kaagi ka nga murag mamatay ka na,
nakaagi ka na makasiling ka nga diri na lang siguro kukutob, but why is it nga ang Ginoo padayon nga nag-extend sa imong kabuhi? Amen. Yes, kahibalo ka na siguro may ipahimo pa ang Dios sa imo. And yes, of course, ining duha ka rason nga bagay naton himuon sa kabuhi naton nga ang Dios nag-extend pa sa aton. Number one, ingon pa diri, the basic reasons for our time here on earth is to discover and understand what is the will of the Lord. Amen. Kinanglan, aton yun diskubrihon, kag pangitaon, kag aton yun paningkamutan sa kabuhi naton, nga aton mahibal-an ang kabubuton sa Dios sa kabuhi naton. Yes, sa sini nga kalibutan, kita nga mga tao, ang focus naton, ang aton pagpaningkamot, nakafocus lang sa aton pangabuhi. Amen ba? Ang aton pagpaningkamot, nakafocus lang sa aton pamilya. Ang aton pagpaningkamot, nakafocus lang, bisan pa man sa kaugmaon sa aton mga anak. Pero, brothers and sisters, ang pinakasentro kag ang pinakaimportante sa tanan sama sa gisulti diri ni Paul sa Ephesians chapter 5 in verse 17 siling pa niya, ayaw kamo pagpakabuang paning kamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Baliko naton kita nga mga tao ang aton pagpaningkamot nakafocus lang sa aton palangabuhian. Amo na nga usahay tungod kay dira nakafocus ang aton nga gitawag kabuhi, hindi malikayan ang kabisi naton, hindi malikayan nga ang aton nga gitawag kabuhi diha lang na-attach sa sini nga gitawag butang aton gipaningkamutan. Pero akon isulti sa inyo, ini tanan nga mga butang inyong gipaningkamutan umalagi lamang. Yes, dili sayop ang paningkamot para sa aton pamilya, dili sayop ang pagpaningkamot para sa aton nga gitawag maayo nga kaugmaon sa aton mga anak, but sad to say, ini tanan dili kini amo ang Yahweh aron nga madawat nimo ang kabuhi nga walay katapusan. Amen. One thing, if you want to discover the will of God, ingon pa sa usa ka illustration, ang kabubuton sa Dios parehas kini sa usa ka tawo nga nagsakay sa usa ka bisikleta. Kung ang usa ka tawo muundang siya sa pagsikad sa bisikleta, unsay posible nga mahitabo sa iya? Unsay posible nga mahitabo sa iya? Matumba siya. So nagpasabot, if you want to discover the will of God, parehas sa gisulti naton, ayaw pag-undang sa pag-alagad. Kay ang pag-alagad sa Dios, dira nimo madiskubrihan ang kabubuton sa Dios. Because the way nga nagpadayon ka sa pag-alagad, the way nga nag-alagad ka sa Dios, the way pod nga ipadayag sa Dios ang iya plano kag kabubuton sa imo kabuhi. So, will of God, it is what like riding a bike. Riding a bicycle, sa the way nga magsikad ka sa gitawag sa bisikleta, the way pod nga nagalakat ang bisikleta. And that is what the will of God. Ako nagtuo sa magpadayon ka sa pag-alagad sa Dios. No matter what, ano ang mahitabo, ano ang gitawag circumstansya, pareha sa gisulti naton sang Friday, ano man ang kahimtang nga magdangat sa imo, padayon lang kay nga sa magapadayon ka ang kabubuton sa Dios, masabtan nimo sa kabuhi nimo. Papakan na ito ng Diyos. Amo ni ang number one nga reason why is it that God extend and meaning and reasons of our time here on earth. Kadayon, siling padiri sa gitawag sa Biblia, the second things is to prepare ourselves to eternity by means of alignment of our lives to His will. Sa pagkatinuod lang, life on earth, it is a matter of preparation. Amen. Life on earth, it is a matter of preparations. Ang Colossians 1:16, sa gibasa naton, yes, of course, ipaklik naton sa kang chubby boy, aron nga makita naton. Because, ang duwa ka reasons, ngano ang Dios ari pa ang kabuhi naton, kag ang rason nga ang Dios nag-extend sa aton, kag ang Biblia nagambal, yes, una, aron nga aton diskubrihon ang kabubuton sa Dios.
Then the second things, aron nga aton iandam ang aton kabuhi sa eternidad. Kay kita padung ta sa eternidad. Ang Colossians 1:16 nagaingon, kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atuwa sa langit ug ania sa yuta. Amen. Ang makita o dili makita. Mga gahom, mga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando, gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Tandaan naton ang praises nga aton pirmi gisulti, ang praises sa all things, sa tanang butang, kita tanan magaingon, tanang butang. Ang praises nga tanang butang, it involves two things. Ano ni ang duwa ka butang nga praises sa tanang butang? Butang nga dili makita o butang nga makita. Nagpasabot mga kaigsuunan, ang Dios naton naghimo siya sa duwa ka gitawag puy-anan nga dili makita o makita. Ang Dios nagbuhat og duwa ka gitawag masiling naton dapit lugar nga makita o lugar nga dili makita. Ako nagatuo, ang lugar nga dili makita, unsa man kini? Unsa kini ang lugar nga dili makita? Ang lugar nga dili makita naton pero tinuod kini. Let's say for example lang, ang mga fallen angels, mga binuhat ni sa Dios nga dili makita. Ang mga anghel, mga binuhat ni sa Dios nga dili makita. Pero nag-exist sila kay nga initanan binuhat sa Dios. Ang langit kag ang impierno, mga butang kini nga dili makita, yes, tinuod kini, pero wala na to nakita. Amen ba? Lingiya ang inyong katapad, makita dili. Ining makita nga imong katapad, tandaan naton, giandam ang iyang kabuhi sa pagpuyo sa dapit nga dili makita. Sa hindi madugay, it is because kita nga mga tao, imo makita, sama pirmi sa aton gisulti, that is a door going to eternity. Ang kamatayon, amo ni siya ang puwertahan. Amo ni siya ang puwertahan aron nga makasulod ka sa eternidad. Ang eternidad, amo ni siya ang dapit nga dili makita. Nakuha ninyo? Ano ang purpose sa Dios nga ang Ginoo nagbutang siya sa lugar nga dili makita? It is because ang final nga destiny sang tao hindi sa mga butang nga makita. Ang final nga destiny sa tao, i-plaster siya kag ibutang siya sa lugar nga dili makita. Amen. Ingnan mo katapad, gidisting ka sa lugar nga dili makita. So nagpasabot, kita tanan, we are facing eternity. Masugot na kag sa dili, gaatubang ka na sa eternidad. Nakuha ninyo? Gaatubang ka na sa eternidad. Kag ining giatubang nimo, ang Biblia nagambal, masugot kag sa dili, maabot kag yun dito. Kaya nga, gibuhat sa Dios ang lugar nga dili makita. Let's say for example lang, ang mga nangamatay naton nga mga gitawag, loved ones, ang mga nangamatay naton nga silingan, diin man sila gipamutang karon sa Dios. Diin man sila gipamutang. Ara baka gyapon sa inyong balay? Wala. Diin man sila karon natural didto sa lugar nga dili makita. Kag ang lugar nga dili makita, may duwa ka butang nga giplastar ang Dios, ang langit kag ang impierno. And sad to say, kung ang imo kabuhi, nakatubang ka na sa eternidad nga mao ang impierno, that is what your choice. Amo gani na nga kita karon sa sini nga gitawag kalibutan, arita, hindi lang kay pag-enjoy sa blessing.
Hindi lang kay pag-enjoy sa mga butang nga gihatag sa aton sa Dios, pagsuroy-suroy, paglingaw-lingaw, paghatag og bisan pa man makaingon ka sa imong kaugalingon, this is life. Pag gusto ko kay akon kini. No. Life on earth, it is a matter of preparations. Ang aton pagkabuhi karon, pagpangandam kini kay nga ang final kag tinuod nga pangabuhi adto sa eternidad. Palakpakan nato ng Dios. Amo na nga ang Matthew chapter 7 verse 21 to 23, baliko naton tungod kay wala naton kini siya maungan. Siling pa dito not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Ang verse 23 nagaingon, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Sa Cebuano nagaingon, dili tanan ang nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit, kun dili kadto lamang ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Kita tanan mo ingon kabubuton. So meaning, ang imo pagkabuhi sa sini nga kalibutan, maimpirno ka man o malangit ka man, ini tanan related ni sa kabubuton sa Dios nga Amay. Nalangit ka, it is because may natuman ka sa kabuhi. Amen ba? Naimpirno ka, it is because may gisuay ka sa imo kabuhi. Ang gituman ka gisuay nimo, ang issue dire, hindi kay ang reliyon nimo, ang issue dire dili kay ang pagkabuutan nimo, ang issue dire dili kay ang pagkamaayong tao nimo, ang issue dire ang kabubuton sa Dios. Amo nang ang topic naton, be filled with the knowledge of God's will. Meaning, kinanglan magmapuno ka sa kahibalo sa kabubuton sa Dios. Yes, of course, bisan ikaw pa ang pinaka-genius na tao sa sini nga kalibutan, pero kung bugo ka sa kabubuton sa Ginoo, you will miss almost whole of your life. Amen. May usa ka abogado na gusto siya mulabang dito sa pikas nga dapit. Ang sakyan, usa ka bangkero. Inang dimotor nga sakayan nga gamay. Sa nagsakay ng abogado, giingnan niya ang nagda sa bangkero. Ingon siya, unsa may nalambot nimo sa pag-eskwela? Ingon ang nagdala sa bangkero, igo ragid ko sir, naka-elementary. Siling siya, sayang. You will miss half of your life. Siling sa abogado. Ingon dayon ang nagdala sa bangkero, sir, kamao ka maglangoy? Siling ang abogado, dili ra ba? Siling ang nagda sa bangkero, sir, you will miss whole of your life. Malunod na ta, sir. Meaning, useless. Di ba? So, ako nagtuong sa kabuhi na ton, ang pinaka-importante sa tanan, nga mahimo na ton, kag matuman na ton, ang kabubuton sa Dios sa kabuhi na ton. Amen? Lantawa lang. Ang praises dire, nga gigamit na ton sa verse 22, ang praises nga, in that day, amen? Ang praises nga gigamit dire in that day. Wow. Sa sina nga adlaw. Sa sina nga adlaw nga ang tanan moatubang na sa Dios. Ang word nga in that day means when the fullness of the time had come, meaning inang adlaw musulod ka na sa eternidad. Masugot ka kag sa dili ni mapunggan. Amen. Why man makaiskapo sini? Dili siya makaingon unya na. Dili siya makatago ingon pa ni Solomon because ang word nga in that day when the fullness of time had come
or the appointed time had come, ang matag usa ka nato may insakto nga segundo, minuto, oras, bulan kag tuig nga ina na ang final nimo nga adlaw. That is what your final day. In that day, kung muatubang ka na sa Diyos. Masugot ka kag sa dili, muatubang ka gyud. Amen. Muatubang ka gyud. Ayaw pag-ingon sa imo hunahuna nga dili ka muatubang sa Ginoo. Muatubang ka gyud. May appointed time ang Dios nga giset na niya. Yes. Way tao nga nagbato sa sini nga kalibutan. Ang tanan tao may appointed time nga muatubang siya sa Dios. Because that final day, amo na ng panahon na mosulod ka na sa eternity. Amen. So mga kaigsunan, mintras ari ka pa diri, mintras may mga panahon kagigayon pa nga gihatag ang Dios sa imo, pangandami ang imong kinabuhi. Buhata ang kabubuton sa Dios. Diskubriha ang plano kag kabubuton sa Dios imo kabuhi kay nga ang Dios gihimo kaniya nga may plano siya para sa imo. Amen? Way kagihimo sa Dios nga way plano ang Ginoo. Anuman ang aton kabuhi sa sini nga kalibutan, naglunang man ang imo kabuhi sa sala, napuno ka man sa kasalanan kag kahugawan, but still wala nadula ang plano sang Dios sa imo kabuhi. Amen? Nga kinangga ka sa Dios. Amo nang dili sa buot nga ang imo kabuhi. Yes, ang eternidad nimo is spent nimo sa kalayo nga walay katapusan. Ang Ecclesiastes sa chapter 3 sa verse 1, siling pa dito sa Dios kang Solomon, ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang. Abi mo lang, kung maglantaw ka sa salida, labi na lantaw nimong salida inang Back to the Future. Oh, di ba? Maka-imagine ka, nindot ko na no, mabalik ang imong panahon sa una. Wow, why may makahimo sila? Salida lang na siya. Amen? Hindi pwede na. Sa panahon nila ni Joshua, gipaundang lang nila ang dagan sa gitawag sa panahon, pero hindi pwede mabalik ang panahon. Kuha ninyo? Because right now, on the way na ang journey nimo padung sa eternity. Amen? Singa na imo katapad, on the way na ang journey nimo sa eternity. Hindi na pwede nga mo balik ka. Amen? Dayon, siling pa dito sa gitawag sa Habakkuk chapter 2 verse 3. Kay may panahon nga gitakda alang sa katumanan sa pananawon og mahitabo gayud kini. Busa bisag murag dugay kining matuman, paabot lang kay moabot gayud kini. Amen. Meaning God has appointed time each one of us. May panahon siya nga ginpili kag gitakda para sa aton. And that is the praises of the word in that day. Amen? Amo bitaw na dito sa gipadayag sa chapter 20 in verse 12, siling pa dito ni John the Beloved, og nakita ko ang mga patay, inilaw dili inila. Meaning sa tigumo na ang tanan nga mga nangamatay nga magbarog diha sa trono sa Dios. Ingon ni John the Beloved, gi-describe niya, nakita ko ang tanang patay, inila og dili inila. Meaning ang mga bantugan nga mga tao, the founders, the heroes, the emperors, the kings, the governors, mga tao ni nga sa sini nga kalibutan, may ara sila kasaysayan nga nahimo. Amen? But the Bible says, ini sila hindi makaiskapo sa pagbarog sa Diyos. Amen? Hindi sila makapalagyo sa pagbarog at tubangan sa Diyos. Ingon pa ni John the Beloved, nakita ko ang mga patay, inila o dili inila.
nga nagbarog at tubangan sa trono. Gibukad ang mga libro ug ang lain pagayong librong gibukad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay, sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. No one can escape in the eyes of God. Amo na nga ang praises nga in that day, na nga adlaw, yes, that is the appointed time para sa atin. Amen. So ang Biblia kung lang taon na to sa sini nga gitawag ng passage, today's verse is one of the most frightening in the New Testament. It flatly states that I can be lost while claiming Jesus as my Savior o calling upon His name. Kaya nga, kung lang taon ni mo ni nga mga tao sa verse 22 sa isulti nila, many will say to me in that day, kinsay nagsulti sa Dios sa sinangadlaw, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Amen? So maamis ka, kay nga man, ini nga mga tao, may ara sila nga gitawag idea talking about sa Dios nga mao si Kristo Jesus. And they perform great things, signs and wonders. It is because of Jesus' name. Pero sa sinang adlaw, anong hambal ni Christ sa ila? Depart from me, you who practice lawlessness. Amen. Anong hambal dayon dito niya sa sunod? Silang padre niya. We think and believe that all is well with my religious activities on earth, when actually in eternity is wrong. Wow. We think that anything that we did for God, God is understand and pleased about it. Amo nang problema naton kay nga maghimo tag sala mo ingon ta dayon, sige lang kay ang Ginoo nakasabot. Amo nang problema. Amen. Magsige ka og laroy-laroy kay hubog ka na mingon ka brad, hubog ka lagi, nakasabot ang Ginoo. Amen. Ikaw lang mismo ang nagbuhat sa bersyon nimo. Para magud sa aton ang mga butang nga dili gusto sa Dios, kaya ang Ginoo may kabubuton siya mo. Amen. Ang mga butang nga dili gusto sa Dios, para sa aton ang tanan nasabtan sa Dios. Amen. So amo nang ara sa aton hunahuna, musiling kadayon ang Ginoo mapinasayloon. Yes, tinuod na, pero ang Dios naton nangandoy sa imong pagkamatarong. Amen. Pakpaaka na to ng Ginoo. Kadayon, ingon pa diri niya, a general concepts and doctrine of who being saved, we have taught and believed that all you have to do is to confess a sinner's prayer and you are ensured a secure place in heaven. Wow, amo gini ang di ginakon mo dawat mo siling ka. Brad, sunod sa akong pag-ampo, brad. Dawata ang Ginoo sunda ko. Dayon, imo dayon ingnon ang nagpasunod sa imo, luwas ka na, brad. Amo gina ang problema. Yan. Ang magwang sang amon kaupod sa una sa Kades, gipusil dito sa tundo, dire gidrabah sa agtang na igo. Ang iya nga lungon, naglipohon gyud ang igo sa bala. Oh, unsay sulti niya? Kining akon magwang nakadawat naman ni sa Ginoo kay nag-sinner's prayer man ni. Pero ang trabaho dito sa Manila, mangunguot. Muna'y problema yun. Inabang aton gimato-matuan ang mga butang nga dili gusto sa Dios para sa aton, iniluwas na ni, kaya naka-sinner's prayer ni. Muna'y problema. Diba? So dili naton, paghimuon ni, kagunahan ang Dios sa kagustuhan naton. Ang Ginoo may giplastar na siya nga daan para sa aton. Amen. Kung ito na mo makita, like say, sa akong kabuhi. Nadawat na ako ng Ginoo without a persons nga nag-lead sa ako. Pero nakasabot ko na kinanglan ang pag-alagad sa Dios inupdan sa pagkamataro. Pakpakan ako ng Ginoo. Ang tawa lang. Ingon dahil rin niya.
in verse 23 is one of the most serious passage in all Jesus' words. Jesus is not playing games. Amen. Why nagdago-dago diri si Jesus, ha? Why siya nagdago-dago? Jesus is not playing games. Whom He declared to them, depart from me. Palayo sa ako. Amen. Palayo sa ako. Kita gani mismo nga mga Iloy. Amen. Ini ba sahay sa mga istorya, labi na sa mga bata nga graduates na ang ginikanan taon do di kailis, labi na kayong kaupod niya ang mga classmates niya nga mga big time dayon ang iya Iloy kalit lang ang mutungha kag dayon mo mugako sa iyo sila palayo wala ko kailan nimo. Di ba do kasakit nga ginikanan? Pero abi gani na kun salida lang may mga tinuod gid ay. Ingana. Kasakit pa mation oy. Bung sina. Musiling dayon ang imo mga classmate, imo na mama, dili di ko kaila sina. Ingana. Di ba daw kasakit? Ingana. Yes, of course, hindi nimo ni madawat. How much more kung ini na ang imo mabatian sa Dios? Amen? Si Jesus way nagdago-dago sini. Way siya nagduwa-duwa sa pagsulti niya sini. This is what the hardest words that Jesus ever had to say. And this is what the saddest things that we hear from Him. Amo ni pinakasakit yun nga imo mabatian. Amen? You know, according pa sa notes naton today, karon hindi pa ni amo imo mabatian. Amen? Ang imo karon mabatian, mga wali pa. Labi na ang Matthew 11:28 na gaingon, come unto me. Amen? Ang imo karon mabatian kay Jesus, amo ni duol kamo kanako. Ina imo katapa duol kay Jesus. Pero if you failed to obey in verse 21 sa chapter 7, in that final day, you will hear a last word, depart from me. Karon ang imo mabatian, come unto me, kung hindi nimo ni dawaton sa imo kabuhi. Amen? Minsan gusto magdawat sa sulti sa Dios, ayaw ya kamot. Kung di nimo ni dawaton, kung failure ka sini, last ang imo mabatian, palayo sa ako. Amo nang reason nga nung gibuhi ka pa sa Diyos. Amen ba? So ang Biblia nagambal, all the possible calamities that could happen in this life, kay nga man, sa pangabuhi naton sa sininga kalibutan, may mga kalamidad yun kag trahedya. Amen? Sang 2015, nag-agi og malisod nga kalamidad ang bantayan sa bagyo nga Yolanda. Amen? Pero ang pinakabudlay pagayod nga kalamidad, inang pirmi kamo gabugno sa imong asawa. Amo nang pinakalisod pod nga trahedya sa kabuhi. Yes, natural na ang mga trahedya kag kalamidad. Masiling ka bagyo, linog, sunog, tsunami. Amen? Mga trahedya na kag kalamidad nga di kalikayan. Kaglabaw sa tanan ang nag-agi sa aton nga pandemic that is part to sa calamity. Amen? Ingana, mga masiling naton mga malisod nga mga experience sa kalibutan. Tagdayon, ang pinakabudlay nga kalamidad sa present day naton kung may gubat. Kuha ninyo? Kaya nga man, lisod na nga panahon sa present naton nga time kung may engagement na sa war, tungod sa mga high-tech kag sophisticated karon nga mga equipment, hindi ka na makatago. Kaya nga, tungod sa mga satellite nga nanglupad. Yan na. Ang gubat karon hindi na kay makapalagyo ka pa kag makapanganag. Mga malisod ni nga mga kalamidad kag trahedya sa kabuhi kag pangabuhi naton. Amen. Pero ang Biblia naghambal, ini tanan hindi ni makumparar sa kalamidad
nga maglambot sa imo kung maimpirno ka na. Amen. Amen ba? Ang pinakabudlay nga kalamidad, ang eternal separations from God's presence. Gutom, makasurvive ka sini. Bagyo, makasurvive ka sini. Lantaw lang to balang Yolanda, nakasurvive ang bantayan nun. Subong sina. Kay ang tig-ab sang bantayan, sardinas na. Tig-ab. Nga na. Makasurvive ka sini. Ang tanan makasurvive kay nga it is because daghang karon mga hinabang. Anuman nga mga kalamidad ang maglambot. Gawas nga daan nga ang aton gobyerno imo makita. May ara mga calamity fund, may mga aid pagikan sa gawas. Bisan ano pa nga kalamidad, makasurvive ka. Pero ang pinakabudlay na trahedya sa kabuhi, kung isiparar ka na sa Diyos, kag singganon ka sa Ginoo, palayo kay wala ko nakakilala sa imo. Amo nang pinakabudlay na trahedya sa kabuhi. Amen. Palakpakan na ito nito. Amo na ang Ginoo, seryoso siya na naghambal siya. Amen. Ang Matthew chapter 7, verse 21 to 23, may tulo ka possible nga causes nga nakumit sa sining professing believers. Amen, ha? Silang padiri sa Bible, ang Matthew 7, verse 22. Basahon na ito bali. Many will say to me in that day. Ang second nga phrases nga lantaw na ton, ang word nga many. Itatanan mo ingon daghan. Daghan. Linga ang diring sa sulod. Di ang daghan. Ang sa sulod ang sa gawas. Di ba? Daghan. Ang word nga many, amo ni mga possible nga causes. Usa kini sa gistit dito ni Christ sa Matthew 7 verse 13. Lantaw na to na Matthew City 13. Enter by a narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destructions. And there are many, kitatanan mo yun, many, who go in by it. Sa Cebuano, sa gisulti dito, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganaan, kay ang lapad nga ganaan ug sayon nga dalan, paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan, that is many. Amen? So nagpasabot, ining mga professing Christian nga gistate dito sa Matthew 7:21 to 23, posible nga bisan Kristohano na sila, pero ang engagement nila ara gyapon sa kahilayan. Amen ba? Inang gistate dito sa Luke chapter 21 sa verse 34 ni Christ, because this is what a life dissipations. Anong life dissipation? Inang patuyang bitaw nga kabuhi. Although ara sila sa simbahan, pero still ang life dissipations ara. Pagbantay ka mo, ayaw ka mo pagpatuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog ng mga ilinon. That is what life dissipation. Anong life dissipations? Inang patuyang. Kay may mga tao nga grabe kaabusado sa iyang kabuhi. Amen. May mga tao nga way sila kahibalo anong dangatan sa iyang kinabuhi. And that is what life dissipations. Mga tao ni nga yes, nakakilala sa Dios, pero way gyud nakabiya sa sini nga gitawag masiling naton tentasyon sa pagkadautan. It is a life dissipations. Brothers and sisters, daghan sa mga Kristohanon karon nga ing-ani ang iyang kabuhi. Waay klaro nga separations diha sa Dios mismo. Nantawa lang sa kabuhi mismo sa mga Kristohano. Amen. Ang Dios naton dili siya buot. And that is what the word mini. The second things, ining gihambal dito sa Matthew chapter 24, verse 10 to 12. And then many will be offended. Itatanan mo ingon, many will betray one another
and will hate one another. Anong ikadua? Ining kadua nga professing Christian, amo ning pinakabudlay. Amo ning mga Kristohanon nga dali lang masilo kag mahiubos. Balikaw naton balik ang verse 22 sa chapter 7. Siling pa dito. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Ini nga mga tao ni napunan sa kahibalo mahitungod sa Dios galing kay may batasan sila nga dali mahiubos. Amen. Makabati gani sila sa wali nga daw sila ang gigo. Di na ko manimba diya. Amo nang problema. Si Christ, grabe si Christ, iyan ni tanan hindi ni sila nga aksidente. This is what coincide in the word many. Kag amo ni mga possible nga causes nga nagakatabo inside the church. Kay nga man, ang pinakalisod naton nga nature, inang we are easily offended. Budlay gi kay na nga kinaiya. Subong sila. Nga kita magod nga mga Pilipino, dali naton ma-interpret ang panulok kag ang sulti kag lihok sa aton kaupod. May panulti abi na siya nga do hindi mayong sila do ako man iya gitumong sini. Pero way kabiya labot. Nakawa ninyo? Way kabiya labot. Pero galing kay ang nature naton nga mga Pilipino, mga sensitive kamo. Where easily relate by means of emotional aspects. Kay grabe ta ka emotional kay nga mga Pilipino. Kay tungod kay grabe ta ka emotional, dali ta maka-discern ang aton bitaw pagka-sensitive kayo, grabe. Amen? We are easily offended. Dali kayo ta mahiubos. Kag ang Biblia nagambal sa chapter 24 verse 10, siling pa dito and then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Amen. Offended persons, they are what? Become vagabond in his life. Anong posible nga mahitabo saya? Mangin vagabond siya. Ano ning vagabond? Waay siya permanente nga lugar nga masitol niya. Amen. Waay siya permanente nga lugar. Usahay mo ingon, may magmuno lang sa imo, Brad. Kanang niyaot talaga. Diba? Amo ng nature na ton. Diba? Kag amo ng mga butang nga gusto sa Dios nga imatured na ton sa aton pagalagad. Kay kita tanan may arat na sina. Kita tanan may arat na sina. Ariman si Blas. May ganun si Blas kaya na matured na. Ang kurtina sa una dito sa simbahan, orange. Ang iya pod nga gitawag polo orange, nag-gram siya. Akong gingnan, nagsige na nagpatik-patik ang steak, pero way tao lagi. Ana. Pagkauman niya din ito gihukas, ang iya kong kagiyagilaba, ibot gitrapo niya siguro. Pagka Domingo na po, nagsimba siya. Ang iyang gisulob na konduktor sa series. Ari lagi ni konduktor sa series. Iya dahil gihukas. Labay dahil niya. Sunod na po Domingo niya nga simba. Do si Pastor Mission kalagi Blas. Kasama. And the word says intimate relationship. Amen. Singganay mo katapat. Pakigrelasyon sa husto diha sa Diyos. Kay ang princess nga gigamit sa Ginoo ay never knew you. Siling pa niya, wala ko nakaila kanimo. Amen. Pasabot, ang tanan nga makadawat sa kabuhi nga walay katapusan, ang mga tao na nailhan sa Diyos. Amen. Yes, katapusan, na imo katapat, nakaila ba ang Ginoo nimo? Hallelujah. Yes, awitan nato ng Diyos.
Lord, salamat sa imong mga puno. Salamat sa sining nga kabuntagon. Ikaw amo na simba. Hallelujah. Uban sa ato mga kaigsunan na nagalantaw ko sa live stream nato. May mga iba na nag-join sa atong communion. Kadayo, sila mismo mga paagi sa pag-join sa aton ng gitawag Holy Eucharist. Kanina, before pa mag-parting sa Holy Eucharist. As I read the Bible, Between sa kabuhi ni Lot kag sa kabuhi ni Rahab. Si Rahab, kahibalota sa iya nga babae nga daw. Gabaligya sa iyang dumo. Gitawag ni siya nga naghatag og mubo nga kalipay sa mga lalaki. Ang iya kabuhi gi-considered as i-outcast, unclean, kaglabaw sa tanan, sa kamahugaw na klase sa babae. Pero luyosin na tanan, kung basahon ninyo ang Huswe, luyosin na tanan. Ang iya nga gitawag na batian, parte sa Diyos na Israel, parte sa Diyos sa Israel, gitipigan niya sa iyang kasing-kasing. Amen. Although she's what a prostitute, kagdayon, ang Biblia naghambal, i-considered as Gentile woman, pero ang balita nga iyang nadawat gikan sa Diyos sa Israel, gitipigan niya sa iyang kasing-kasing. Amo na nga maamis ka tungod sa gipadala na ni Josue ang duwa ka spy dito sa Jericho. Waay sang iban na nagdawat sa ila. Kag waay iban na tao ang ila gikatuan kundili si Rahab. Meaning, parehas po ni sa ato. Sa kadamo sa tao sa kalibutan, pero ang oportunidad nagsulod sa imo panimalay. Amen. Ang duwa ka tawo speak about the opportunity. Amen. Yes, nagsulod ang opportunity sa balay ni Rahab. Hindi parehas kay Marilyn Monroe. Yes, during the time ang pinakabantugan na artista sa Hollywood, actress kag singer. Si Billy Graham nagkadto gid sa iya kagdayon nagtisgot parte kay Hesus kag naghangyo si Billy Graham nga iya pangamuyuan si Marilyn Monroe. Pero nangyamid si Marilyn Monroe kag iya giingnan si Billy Graham, I don't want your Jesus. Mibarog si Billy Graham kay nga dili pagdawaton ni Marilyn Monroe ang Hesus nga gitanyag ni Billy Graham. Dangtan mga simana, nakaplaga na lang siya sa iyang room nga patay. Pero si Rahab lahi, gi-entertain niya ang duwa ka spy nga gipadala ni Josue, kagdayon, gitaguan niya. Kag ang Biblia naghambal, sa dili pa, sa wala pa namiya ang duwa ka spy, may agreement sila. Ano ang agreement nila? Siling dayon sang duwa ka spy. Pahibal ang imo mga ginikanan, ang imo mga utod, ang imo mga paryente, nga ini nga syudad, gitugyan sa Ginoo ug laglagon sa Dios. Busa, suruya sila. Siling sang duwa ka spy. Kagdayon, dad-a sila diri sa imong balay, kag ang imo nga bintana tuntuni sa pula nga tila. Makita gani namon ang pula nga tila sa imong bintana, walay kalaglagan nga maabot sa imong panimalay. Kay kung may usa nga mamatay sa imong panimalay, kami ang basula sa ilang kamatayon.
Amen. Shadow katahom sa type and shadows. Ano ang agreement nila? Ang pula nga tila nga gitunton dito sa bintana. Ano ang significance ni? Ang pula nga tila nagsimbolo sa hamili nga dugo ni Kristo Jesus. Ano ni ang bintana? Ang bintana nagsimbolo ni sa imo kasing-kasing. Na kung ang imo kasing-kasing si Kristo Jesus ang nagpuyo sini. Panahon nga inigbalik sa Dios pareha sa Jericho nga gipamatay gyud ang tanan nga mga bata, tiguang, tanan nga kahayupan, gawas lang sa pamilya ni Rahab nga didto mismo sa iyang balay, walay kadaot nga naglambot sa ila. Naibili, amo ni maglambot sa aton kung ang kasing-kasing naton walay Kristo sa kabuhi. Mga kaigsunan, in reality, papuy sa Jesus sa imo kasing-kasing. Papuy siya, paistara siya. Ang bintana sa imong kasing-kasing. Kaya nga, ang ginalantaw sa aton sa Dios, ang kasing-kasing naton. Ang Dios, girebuke niya si Samuel, kay giingnan niya, Samuel, ang tao nagalantaw sa gawas, pero ako nagalantaw sa kasing-kasing. Mga kaigsunan, puna ang inyong kasing-kasing sa mensahe ni Kristo Jesus. Kag puna ang inyong kasing-kasing sa Dios nga aton gialagan. Kag ang Biblia nagambal na luwas ang tanan nila nga panimala. Kag katingalahan nga man ang kabuhi ni Rahab bisan siya dautan nga babae, ang katingalahan iya gipatuo ang iyang pamilya. Mituog yun ang iyang pamilya. Naluwas ang iyang pamilya tungod sa iya. Amen? Iko na kon naluwas ang iyang pamilya tungod sa iya. Kag ikaw pod igsuon ko, walay kalainan kag Rahab kag ikaw. Posible nga ikaw pod ang instrumento sa Dios aron nga maluwas nimo ang imo pamilya pinaagi sa tabang sa Ginoo. Lord, ari kami sa sini nga kabuntag. Nagapaubos kag nagayukbo sa among kaugalingon. Sa amon pagpartik, O Lord, sa handumanan nga imo gibilin sa amon. Nga buhato namon kini sa masunsun gayon hangtod sa pagbalik nimo, Ginoo. Lord, gihimo namon kini dili usa Ginoo Dios, hallelujah. Masiling naton Lord nga usa ka religious nga tulumanon, kundi Lord gibuhat namon kini tungod kay mituo kami kanimo Dios. Hallelujah. Gibuhat namon kini Ginoo, hallelujah. Dili subong usa ka ritual o Dios, kundi gibuhat namon kini aron pagpakita Ginoo nga kami nahigugma man sa imo Ginoo. Hallelujah. Namong salamat sa imo kayo. Sa magaparte kami inubanan sa amon kasing-kasing kag limpyuhi ang amon pagbuhi sa ngalan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Akong gipangabay si Romeo sa pag-abli diri kadayon si Tupi ang diri sa tuo, ang diri sa akon side diri gyapon ta moagi sa tunga kag ang exit naton ari ta sa center. Kadayon balikon naton kuman ninyo kuha sa kapkag sa kinapay, ayaw ka mo paglingkod. Be sacrifice. Amen. Abi nyo lang, dito sa aton balay, sige na taglingkod. Kuman ka mo kuha, ay ka mo paglingkod. Just sacrifice na ang Diyos naton, gihimo ni niya para sa Ginoo, mag-aambit kami sa siningbalaan nga panihapon. Inubanan o Diyos sa pagtuo. Hindi kami mag-ambit sini kung wala kami sing pagtuo. Mag-ambit kami sini nga dunay kagutom kag kauhaw sa imong presensya tungod kay gigutom kami sa imo Ginoo. Mag-ambit kami sa sini Ginoong balaan nga sakramento tungod sa amon pagkilala Ginoo nga ini amo ang pinakasagrado nga elemento nga gibili nimo sa simbahan. Gani ari kami kag nagakilala
nga ang amon kabuhi o Dios nagakinanglan sa imo Ginoo Dios panalangin. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Mag-aambita sa balaan kag sagrado nga panihapon nga gihatag sa aton. Baliko naton. Ang word ni Eucharist, it is a Latin word. In English means is gratitude. Ang una nagihimo ni Kristo Jesus sa gipikas-pikas niya ang pan. Nihangad siya sa langit ug iyang gipasalamatan. Kita pod sa ibayaw nato ni nga pan kag kopa. Daghan ang aton pasalamatan sa Dios. Sa bulan sa Hunyo, may mga kakulian, kadaugan, problema, pinaglambot sa aton. Amen. Sa bulan sa Hunyo, daghan mga dili naton masabtan ng mga panghitabo. Pero ang nakaayo lang, sa gihapon, nakalambot ka sa bulan sa July. Amen. Damo ang mga kalisdanan, mga paghilak. Pero sa gihapon, gipreserbar ka sa Diyos. Muna nga, ang pagpasalamat, amo ang pinakalabaw na offering naton diha sa Diyos. Daghan ka pasalamatan sa Diyos. Because ang 1 Thessalonians 5:18, pasalamati ang Diyos bisan unsay midangat kanimo. Amen. Maayo man, dautan man, ara ka man sa mga kakulian, kalipay, problema, ang importante na pasidunggan ang Diyos sa imo kabuhi. Amen. Dili ang issue diri ang nahitabo sa imo kabuhi, sa imo pamilya, ang issue diri ang imo pagpasalamat sa Diyos. Yes, ini nga bulan nga July, di ta malikayan sa sulti sa tao. Kaya nga man, mo ni panahon sa Kulyada, dito sa Negros pod, sira ang galing sini. Pero tandaan naton, tested and proven na way ka gipabayan sa Diyos. Kay ang Diyos naton, out of season siya. Kita nga tao, gakabuhi ta sa seasons and time, pero ang Diyos naton, He is what is seasons of time. Nga man, tungod kay Diyos. Ato ni bayo ang pantagkupa, kag pasalamatan nato ng Ginoo, linsang June, kung unsa ka gipakamayo sa Dios. Ang mga trahedya sa imo kabuhi, but still pasalamati ang Dios. Magadungan tatanan sa pagpasalamat sa Hallelujah. Ato ni bayaw ang pan. Ini nga pan nagasimbolo sa lawas ni Jesus. Dito sa Passover sa Exodus, ang dugo sa karnero gibutang nila sa kurtahan sa ilang balay. Kagdayon, ang unod gipakaon sa ila sa Diyos. Ang Biblia nagambal, miguwa sila sa Ehipto nga busog kaayo. Anong significance? Pasabot nga ang mga tao nga ara kang Kristo Jesus, i-equip sila sa Dios, punon sila sa Ginoo, halin sa espiritual, pakadto sa material nga mga nagpasabot, bastante ang Dios nga atong dalagan. Ano man ang imo problema, may solusyon sa Dios. Nagpasabot nga busgon ka sa Ginoo nga imong dalagan. Ibayaw na to ng Ginoo, nagampo kami sa iyo. Kini nga pan na nagasimbolo sa imo lawas. Kini nga lawas gibunog kag gisamaran. Kag ang imo Ginoo Dios kasulatan nagaingon, ang tuyo sini para sa amon kaayuhan. Gani Ginoo, ginaklaim namon ang kaayuhan Lord sa amon panlawas Ginoo. Ginaklaim namon ang imo Ginoo Dios kompleto nga paghatag, pag-supply halin sa spiritual pakadto sa amon lawas sa ngalan ni Jesus. Mag-aambit kami sini
Inupdan sa pagtuo, Ginoo. Inupdan sa pagkilala nga ang imong lawas, O Dios, amo ang amon kaiwan. Ang imong lawas, O Lord, amo ang amon, Ginoo Dios, hallelujah, katagbawan. Labaw sa tanan, ang imo, Ginoo, hallelujah, lawas nga gibunog, amo ang naghatag sa amon sang total nga kaayuhan. Alam, Jesus. Mag-aambit kitang tanan sa pagkaon. Ibayaw na to ng kupa, kag kitang tanan ang magpasalamat sa Dios sa sini nga kupa nga nagasimbolo sa dugo ni Kristo Jesus nga nagahatag sing paglimpyo, paghugas kag kapasayloan sa aton mga sala. Magadungan kita tanan sa pagpasalamat diha sa Dios. Magainom kitang tanan. Kag sa makausapa, aton himayaon si Jesus sa pagpasalamat sa atong kinabuhi. Magapasalamat kita. Lord, bag-o na sad nga buwan ang amon natubangon. Eksperyensya. Kag Lord, ang amon prayer sa sini nga bulan muna sa tanan, Ginoo, kuyogi ang amon pagpanglakaton padung sa convention, Lord. Ang wali sa imong kubos nga alagad alin sa convention pakato sa alumni, Lord, ang praise and worship sa District 3 sa Martes sa gabi, Ginoo, Lord, maluoy ka, ihatag ang may nga panahon, ang kondisyon sa amon mga lawas, Ginoo, sa panahon nga gamito nimo ang District 3 sa sining convention, Lord, nga sobra 2,000 ang attendance. Lord, gamita kami. Pagbarog sa imo mga alagad sa pagministeryo, O Dios, sa sining nga mga katawhan, nabanan sa mga pastors, Lord, sa Mindanao, sa Luzon, kag bisan pa man sa whole Visayas, Ginoo. Gamita kami sa sining nga convention. Gani, Ginoo, ining amon journey sa sining nga bulan, amon gitugyan sa imo. Kag isa lamang kabutang ang amon pangabayon, Ginoo. Hindi kami pagbiyahe, Lord. Hallelujah. Ihatag sa amon ang kadalagan, labaw sa tanan, tang sa amon hunahuna, nga ini nga lakat, Ginoo, para sa imo kahimayaan. Balaan kay himayaan namon nga mahal, Ginoo, nadamo ko yun, salamat ko Dios. Una sa tanan, Ginoo, sa sining adlaw, imo gihatag sa amon ang kahayunan, ang bako ng oportunidad, O Dios. Ginoo, nakasimba naman kami sa imo. Kaya O Dios, nagrab pagdinamon ang bako ng oportunidad na nakaparte kami sa Holy Communion. Salamat kay Ginoo tungod sa gikan sa bulan sa Diyon, di kami nagparte sa samang gihapon sa balaan ug sagrado nga buluhaton hangtod karon, O Dios. Among nakita ang imong pagpakamaayo sa among pasakat sa pagkakabuhi. Gani Lord, ini naman, O Dios, nga bulan sa July, among nausab Dios ginaklim sa sinilang mismo nga adlaw ang imong pagpakamaayo mga sa among mga kinabuhi. Tungod ini nga mga buluhaton, tungod kay sagrado kini among gila nga Ginoo, mandadaog kami sa matag adlaw. Pero sa inyo, pasalamatan ka kinamang Ginoo. Dahil ang among ipasalamatan ang pinaka-the best nga mga dawat na blessings sa sininaman ng Diyos na pagsimba nga mao ang malindot ng mga pulong ni mong itulog sa amin. Salamat Lord, kini mo Diyos padani ka wala sa bundong sa amon sa mga butang o Diyos, haleluya, ang among Diyos, haleluya, namis ang kabuhi Ginoo, ang among kabuhi Ginoo, kung wala ang imong mensahe Ginoo Diyos, haleluya, dili kami o Diyos, wala kami sing kasiguruduhan, at wala sing direksyon ang among kabuhi kung wala ang imong mga pulong Ginoo. Kani salamat kay Lord sa imong paggamit sa imong kubos na lakad amahan, haleluya, sa pinaka manindot kag katahom ng mga pulong pinaagi sa kaalam ng imong gihatag sa imong kubos na lakad Ginoo. Mag-bless ikaw sa imong kubos na lakad, haleluya, mag-bless ikaw sa pagmalay sa imong kubos na lakad, mag-bless ikaw sa mga tao, Ginoong Diyos, haleluya, na nagdawat sa imong mga pulong, sa mga tao, Ginoong Diyos, na may hinagpalong, Ginoong Diyos, haleluya, na naminaw sa imong mga pulong, Ginoo. Dahil mo ikaw, ang kagkitaas, ginabayaw ka naman sa walay katapusan, di mo lamang, Ginoo, katungganan, kinayahan, among ginabalik, di mo lamang sa bugto mong anak na si Kristo Jesus.
Amen.